ko ay masaya pagkasama ko kayo. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Kantahin natin, wala nang iba. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na, hahanap-hanapin pa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat mga brothers. Thank you. And sisters, mga kapatid, salamat po sa inyong lahat. Napakagandang kanta. Hindi ba kayo masaya? Magkakasama tayo ngayon? Praise God. Yan ang maganda yung magkakasama tayo. Alam mo nga, minsan nga pag holiday, parang gusto ko talagang pumunta rito kaso may yung time kasi bound tayo ng time kaya minsan nakakain ng oras. So praise God, bago tayo mag-umpisa, siguro magbasa muna tayo ng ating mga Bible. Atid. So basahin na natin yung Jeremiah 2 verse. Jeremiah 2:12 and 13, mga kapatid. Kita nyo na mga kapatid. And for my people have committed two evils. Sabi niya ganon. Chapter 2, verse 12. 12. Umpisa natin sa 12. Be astonished, O heavens, at this, and be horribly afraid by ye very desolate, saith the Lord. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain. Tingnan nyo yung isa, they have forsaken me, the fountain of living water. Praise God. Pangalawa, and have hewed them out cisterns, broken cisterns, that cannot hold no water. So praise God, tayo po'y manalangin. Praise God, hallelujah. O dakilang Diyos na mapagpalang naman sa lahat. Kami po'y masaya, nagagalak, Panginoon Diyos, pag magkakasama kami na nagpupuri sa iyo, Panginoon Diyos. Lord God, salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito, Ama, na dinako niyo kami sa lugar na ito. Salamat po sa nararamdaman namin na sinasabing deep calling to the deep. Na nagpupush sa amin para magkita-kita kami sa banal mong salita, Panginoon Diyos. Maraming po salamat sa kagalakan na ito. Dakilang Diyos, nawa ang pagkikita namin ito hindi mawalang saysay sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Sapagkat nandito kami, Panginoon Diyos, hindi sa bawat aming sarili, kundi nandito kami, Panginoon Diyos, sapagkat ito ang nire-required mo sa amin, na kami ay magsama-sama, magkatipon-tipon, upang magpuri sa iyo, Panginoon Diyos. Sapagkat nalalaman namin, Panginoon Diyos, na malapit na, Panginoon Diyos, ang ipinangako mo sa amin, O Lord God, na kami ay kukunin mo, Ama, sa dakong ito, na kinalalagyan namin, na ang kinalalagyan namin ay sadyang napakahirap, napakadumi, broken cistern. Hallelujah. Napakarumi. Marami pong salamat. Lord God, hindi na dapat namin nararamdaman ng mga bagay na ito dito sa sanlibutan na ito, katulad ng aming kapatid ngayon na nakaratay ngayon, Panginoon Diyos, sa higaan, sapagkat siya ay nakakaranas ng karamdaman, Lord God. Lord God, dinadalangin po namin siya, ang aming kapatid na si Brother Johnny. In Jesus' name, pagalingin mo po siya, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Alisin mo po anuman discomfort sa kanyang katawan, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God, hallelujah. At dinadalangin ko rin po, Panginoon Diyos, ang bawat mga nakikinig sa internet ng mga salita mo, Lord God.
Lord God, sa pagbabasa namin ng iyong mga banal na salita, nabasa namin ng iyong mga banal na salita, Panginoon Diyos. Ibindika mo, Panginoon Diyos, ang mga salitang ito, O Lord God. Hindi po namin kayang ipaliwanag ang mga bagay na ito, Panginoon Diyos, kundi ikaw po, Panginoon Diyos, ang magpaunawa sa amin ng mga banal mong salita, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. Wala kaming magagawa, Panginoon Diyos, kung wala ka sa amin, O Ama. Maraming po salamat muli. Maraming salamat sa paggamit mo sa aming mga kapatid na kalalakihan na itinayo mo sa dakong ito, Panginoon Diyos. Sa mga kantang aming inawit sa iyo, Ama, nawa, Panginoon Diyos, ay naging mabangong samuyo ito, Panginoon Diyos. Inaalay namin ang mga kantang ito para sa iyo, Lord God. Lord God, nakakatakot tumayo sa pulpitong ito, Panginoon Diyos, pero ito ang itinalaga mo, Panginoon Diyos. Lord God, sabi nga ni Moses, wala kaming kakayahang magsalita. Lord God, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Baka magkaroon ako ng pagkakamali. Baka masabi ko na hindi. Lord, huwag mong hayaan ito, Lord God. Ang ikinakatakot ko pa, Panginoon Diyos, minsan, pag nakatayo ka dito, may mga katanungan sa iyo, Lord God. Lord, ito ang mga iniiwasan naman, pero Lord God, ikaw ang sumagot nito, ha? Sapagkat salita mo to, Lord God, wala kaming magagawa. Salita mo to, ikaw din ang magpapaliwanag ng mga bagay nito, Lord God. Oh, hallelujah, maraming po salamat, Lord God. Ito po ang mga samo at dalangin namin sa napakadakila mong pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. So, pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. So, sabi niya, dalawang kasalanan. Two evils. Ano? The fountains of living water. Inayawan nila, forsake. Pangalawa, ano? Mas gusto pa nila yung ano? Broken cistern. Hallelujah. Lord. Glory to God. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, may katanungan ako sa inyo, mga kapatid. Ang title nga po pala ng ating title nga po pala ng mensahe na ibinigay sa atin ng ating Diyos ay Broken Cistern. So, mga kapatid, sabi niyang ganon, broken cisterns. Hindi isa, marami yan, mga kapatid. Mas pumili pa sila ng mas marami. Tingnan niyo, mga kapatid, hindi kayo magtataka bakit mas marami ang sa katawan ng tao, bakit mas marami ang porsyento ng tubig kaysa sa dugo? Sa tingin mo, Brad, ano? Bakit mas marami? Ang tubig, mga kapatid, bakit kailangan ng karamihan? Bawat nilalang kailangan ng tubig. Lupa, puno, tao, kahit sino, kailangan ng tubig. Tama? Hayop, insekto, kailangan ng tubig. Ang lupa, natutuyo, kailangan ng tubig. Bakit kailangan ng tubig? Ano ang meron sa tubig? Tingnan nyo, mga kapatid. Sa katawan natin, ang katawan natin, mas mataas ang porsyento ng tubig. Bakit? Kung dugo lang ang nasa sa atin, may panglinis ba tayo? Literal natin, pag kayo naliligo, ano mas marami? Sabon o tubig? Tubig, di ba? Pag naglaba kayo, mas marami ba yung sabon? Tubig pa rin. Di ba? So, tubig. Napaka-importante ng tubig. At sabi ng Panginoon, hindi basta-basta tubig. Fountain! Fountain of living water. Sabi niya ganun. Nagfo-flow. Hindi stagnant. Ba? Hindi siya stagnant, mga kapatid. Makikita natin yan. Alam nyo, nagpapasalamat nga pala ako sa mga kapatid natin. Alam nyo, mga kapatid, kung tutuusin, hindi talaga ako marunong sa pronunciation, mahina talaga ako. Sa English, mahina ako. Lalo na sa spelling. Kaya nga naalala ko nung high school ako, nung nag-post yung pinsan ko, yung anak niya, yung mga grades, ang gaganda. 80, 90. Nag-comment tuloy ako, hindi ko pinabayang hindi mag-comment.
Nag-comment ako, sabi ko, bakit napakababait ng teacher nyo ngayon? Dahil yung mga teachers namin, ang bababa magsipagbigay ng grades. Puro palakol. Wala nang ibang binigay kundi palakol. Kaya nga naalala ko mga kapatid nung pumunta ako ng Canada. Siyempre may mga transcript of record yan. Pinalakad namin sa sister wife ni Brother Anthony. Naku Brad, sabi ko sa inyo, sabi ko kay sister wife, bakit mo naman sa kanya pa pinalakad? Dapat sa kapatid ko na lang. Bakit? Matalino si Ate Michelle eh. Nakakahiya yung mga grades ko. Di ba? Nakakahiya yung mga grades ko. Pero unang Panginoon, salamat mga kapatid sa pagtuturo. Unang Panginoon, ang Diyos talaga nagtuturo. Sabi nga, ang pag-aaral wala sa edad. So, pwede tayong matuto. Habang natututo tayo, pwede pa tayong matuto. Kaya ako minsan, mga kapatid, pag nagsalita ako, minsan nabubulol na ako sa sobrang bilis. Parang idinadaan ko na lang sa gulpi di gulat para lang. Pero alam nyo naman yung thought nun, di ba mga kapatid? Yun ang kagandahan. So, praise God. So, binabati ko nga pala mga kapatid, yung ating kapatid ngayon na nasa Canada. Nakikigalak kami sa inyo. Diyan. Nakita nyo naman kung ganong ngiti ni Brother Ramil. Napakaganda. Alam nyo mga kapatid, maganda talaga pag magkakasama. Sabi nga family stays together, pray together, di ba? Napakasaya. Stay together. So, praise God. Alam ko nakikinig din si Brother Johnny. So, praise God. Alam nyo mga kapatid, nung last Friday, nung nag-exhort siya, sabi ko, binanggit ko nga sa ating kapatid, sabi ko, Brad, yan yata ang na-prepare ko yung ine-exhort niya. Yung tungkol dun sa full of Bethesda ba yun? Bethesda. Yun. Bethesda. So, yun ang na-prepare ko mga kapatid. Pero una ang Panginoon, mabiyaya ang Diyos eh. Siya ang nagbibigay ng lahat eh. Siya ang nagbibigay ng ng kagalakan. Wala kang ibang gagawin kundi sumunod lang. Magsulat lang, makinig lang. Siya ang magbibigay. Praise God. Hallelujah. So, punta tayo sa message, mga kapatid. So, ang tubig, kailangan ng tao. Mga kapatid, hindi nyo napansin, di bali nang mawala lahat ng pagkain, wag lang tubig. Di ba? Di bali nang mawala yung pinakamasarap mong kinakain, basta wag lang mawala ang tubig. Hygiene. Anong kailangan mo? Sabon lang? Kailangan mo ng tubig. So praise God, kailangan ng tubig. Kung bakit yun ang ayaw ng tao ngayon, yung fountain of living waters. Mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid. Ano nakikita nyo? Praise God. So, ang tawag dyan ay Fountain of Living Waters. Praise God. Ito. Ang sabi kanina, Cistern. The broken cistern. Cistern. Pwedeng pit. Alam niyo yung mga kapatid, yung naalala niyo kung yung kwento ni Joseph? Ang tawag sa kanya, pit. Diba? Empty. Tapos, well. May mga iba't ibang klase ng well. Merong ordinary well, pero merong naman tayo makikita na talagang panghabang buhay yung flow niya. So, praise God. Ngayon mga kapatid, tingnan nyo Now, the nation of Judah ay struggle. Nakaharap sa isang mahirap na kalagayan. Tandaan nyo, siguro, kung hindi ako nagkakamali, 600 years before Christ, before si Jesus dumating, nakakaharap na sila ng malaking problema, ang Judah. Si Manase at ang kanyang anak ni si Amnon ay naging hari sa Judah sa panahon na yon. Dalawang hari na very wicked. Bakit ko nasabing very wicked? Nagkasala sila. Ang Israel,
inilagay nila sa kasalanan. Bakit? Itinulak nila ang bayang Israel na to na magkaroon ng Diyos-Diyosan. So, napaka-wicked. So, napakasama nila. Praise God. Ngayon, sa panahon ni Juda, nung Juda na yon, pagkamatay ng dalawang hari na yon, may lumabas na kanilang anak. Ang pangalan si Josiah. Si Josiah, ni-restore niya ngayon yung pananampalataya sa Diyos nilang buhay. Ni-restore niya, pero fortunately, nagkamali na naman siya. Kamali. Pero sa time ni Josiah, merong isang lalaki na itinalaga ang Diyos na ang pangalan ay Jeremiah. Praise God. Pinakabatang propeta. Kung hindi ako nagkakamali. No, Brad? Pinakabatang propeta sa edad ng 17. 17 years old. Tinawag siya. Pero ito namang hari, na kanyang hari, si Josiah, siya yata ang pinakabatang hari. Na alam ko nag-reign siya, nag-start siya 7 years old or 8 years old. Kung hindi ako nagkakamali. So mga kapatid, tingnan nyo ang sitwasyon. Tingnan nyo ang sitwasyon ni Jeremiah. Nung tinawag siya ng Diyos, sabi niya, halika rito, ginawa kitang propeta. Ayaw niya. Bata pa ako. Marami pa akong pwedeng gawin. Ayoko. Hindi ako magilang magsalita, bata pa ako. Pero walang bata sa Diyos. Once na ginamit ka ng Diyos, kahit anong edad mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Pero yan ang hindi matanggap ngayon ng mga tao. Kunwari, matagal na sa pananampalataya, ginamit ang isang baguhan. Pwede ka ba bumaba? No. It's a pride. Pride na yun. Tung panahon ni Jeremiah, ang i-rebuke niya mga hari. Ang i-rebuke niya, hari matatanda. I-rebuke niya ang bayang Israel. Ano sasabihin niya? Nagkasala kayo. Sa tingin niyo, maniniwala yung mga yun sa bata? Dahil sa tanda na nila at tagal na nila sa pananampalataya? Pero mga kapatid, kahit gaano ka katanda, at pag may ginamit ang Diyos at linyado sa salita ng Diyos, kailangan mo magpakababa. Dahil pag hindi ka nagpakababa, yan na magdadala sa iyo sa hukay ng kamatayan. Mga kapatid, pride. Itapon natin ang pride. Napakadaling sabihin na itapon, ano? Pero pag sa'yo na nangyari, parang napakahirap. Lalo na, sabi nga ng nagkashare kami ng kapatid, lalo na, pang yung nagre-rebuke sa'yo, alam mo na ginagawa niya rin. Napakahirap. No? Struggle ka ngayon. Itong taon to, nagre-rebuke sa akin. Ganon din naman siya. Pero, tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo ang senaryo, Bakit hinayaan ng Diyos na yun taong yung nakikitaan mo ng masama, yun ang nag-rebuke sa'yo? Bakit hinayaan ng Diyos yun? Bakit? Tutis. Kung hanggang saan ka? Kung hanggang saan ka sa salita ng Diyos? Nakatingin ka ba sa tao? O nakatingin ka sa salita ng Diyos? Kung tama naman yung inire-rebuke sa'yo, bakit hindi mo tanggapin? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, napakadaling sabihin na tanggapin mo. Pero pag sa'yo na sa'yo na nangyari, parang hirap-hirap. Alam niyo, nangyari sa akin yan mga kapatid. Nung bago pa lang kami, ito ngayon lang malalaman ni Brother Alvin to. Papatotoo ko mga kapatid. Yung kasama namin si Ray, magaling talaga kasi siya. Mga kapatid, meron siyang gift. Ngayon, na-rebuke niya ako. So dahil sa baguhan kaming parehas, parang, sino ka? Diba? May nakikita ka sa kanya. Tapos i-rebukein ka niya, parang ang hirap tanggapin. Ang hirap-hirap tanggapin. Pero Brad, mga kapatid, ikaw ang magdadala niyan. Huwag niyong hayaan na ang burdens na sa atin, mga kapatid. Ibigay niyo sa Diyos. Lord, ang sakit. Ang sakit Parang tinamaan yata ako doon Ang sakit. Pero ibigay niyo sabi nga ng ating Panginoon, kung sino yung nauuhaw, lumapit sa akin. Hindi na mauuhaw ulit. Diba? Praise God, hindi na mauuhaw.
Tingnan nyo mga kapatid. Ang unang assignment na ibinigay ng Diyos kay Propeta Jeremiah ay dalhin niya yung mensahe sa bayang Israel. Napakahirap ng assignment na yun. First assignment, ibibigay sa iyo, ganun. Ang bata mo pa. Ano yung binigay sa kanya? Sabihin mo sa bayang Israel, inaalala ko naman yung kanilang faithful, yung kanilang pagiging mabuti sa akin nung nasa wilderness sila. Inaalala ko. Tingnan nyo sabi niya, inaalala ko. Sabihin mo sa bayang, inaalala ko ang kanilang kabutihan. Pero pangalawa, anong mensahe? Pero, sabi niya, ano? Kinalimutan mo yung fountains of living waters. Bakit? Bakit nyo kinalimutan? Diba? Tingnan nyo mga kapatid. Bakit yun ang ibinigay na mensahe kay Jeremiah? Bakit yun ang nakita ng Diyos sa kanila? Dahil yun ang ginagawa nila. Yun ang nangyayari mga kapatid. Sabi, forsaking the fountain of living water. Parang kinalimutan nila yung nangyari. Saan? Sabihin siguro ng Israel, sa paano naming paraan na kinalimutan ka namin, O Diyos? Eto ang sagot ng Diyos sa kanila. Sinong nag-deliver sa inyo sa Egypt sa pagkakaalipin? Sino? Jeremiah 2:6. Sabi niya ganun, sino ang nag-alis sa inyo sa Egypt? Tinatanong sila ng Panginoon Diyos yan. Tinatanong sila ng Diyos. Pangalawa, sino ang nag-lead sa inyo sa wilderness? Sabing ganon. Sino? Nakalimutan nila kung paano sila pinaalis ng Diyos sa pagkakaalipin. Salot. 10 salot ang ibinigay ng Diyos sa Egypt para lang makaalis sila. Nandun na yung time na yung pang-10 worse na talaga. Yung talagang yung panganay kukunin na. Pero anong ginawa ng Diyos sa Israel? Hindi ginalaw ang bayang Israel. Basta makita lang ng Diyos na meron silang token na tinatawag. Pangalawa sabi, sinong nag-lead sa inyo sa wilderness? Nakalimutan nila kung paano sila iningatan ng Diyos sa ilang. Ulap sa umaga, pillar of fire sa gabi. Sino makakalimot nun? Nakalimutan na nila. Ngayon, pinapaalala sa kanila ng Diyos na ito ang kinalimutan nyo. Sa tingin nyo, may nasira bang sandal sa kanila? Ni isa man sa kanila na silang umalis lahat sa Egypt? Wala mga kapatid. Ni sandals nila, walang nasira dun sa tagal nilang paikot-ikot sa wilderness. Pangatlo, sino ang nagdala sa inyo sa promised land? Sino? Sino ang nagdala sa inyo? Nakalimutan nila kung paano binigay sa kanila ng Diyos ang promised land. Ano ba yung nakita nila sa promised land? Nakakita lang sila ng higante kaya ayaw na nila? Ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan upang makupkup nila ang promised land na yun. Pangapat, Israel forgot their God. Kinalimutan nila kung sino yung I am that I am. Kinalimutan nila kung sino yung naglabas sa kanila sa pagkakaalipin. Mas gusto nila ang tao ang maghari sa kanila kaysa ang Diyos ang maghari sa kanila. Tama. Tama mga kapatid. Mas pinili nila si Saul na maghari kaysa ang Diyos ang maghari sa kanila. Hallelujah. Mas pinili ng tao si Barabas kaysa ang Panginoong Hesus na nagbibigay ng buhay, na nagbibigay ng fountains of living waters.
Praise God. Hallelujah. Ano naman ang sabi niya? Sabi niya, hewing sa cisterns that hold no water. Wala nang tubig yan, ha? Pero gusto nyo pa rin. Di ba? Praise God. Anong sabi niya? Israel had a false gods like Baal. Mas gusto pa nila si Baal kaysa sa Diyos na buhay. Naalala ko nga yung kwento. Alam nyo mga kapatid, ito hindi ko nakakalimutan yung kwento ng ating kapatid. Mga Katoliko, hindi tayo against sa Catholic, ha? Mga kapatid, we're not against Catholic. Catholic, napakaganda ng meaning yan. Hindi tayo against. Pero sa sistema, against tayo. Sabi nga, nasusunog yung bahay. Alam niyan, nasusunog yung bahay. Ang iniligtas, yung Santo Niño. Ang sabi niya pa, salamat at naligtas ko ang Santo Niño. Sino ang pwedeng magligtas sa'yo? Ang Diyos. Hindi yung, ang Diyos ang nagliligtas. Hindi ikaw ang magliligtas sa Diyos. Diba? Kung totoong Diyos nga yan. Kaso hindi naman eh. Ni hindi nga gumagalaw eh. Ni hindi nagsasalita. Nagpapagaling ba? Hindi. Bakit gumagaling? Sabihin, gumaling ako dahil sa paghawak ko sa birhin. That is your faith. Gumaling eh. Diba? Praise God. Pero wag naman doon sa hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Ano pa? Israel had a false prophet. Kumuha na ngayon sila ng mga false prophet. Mas gusto pa nila yung mga false prophet sa pangalan ni Baal. Di ba? Tingnan niyo mga kapatid. Ano nakalagay? False prophets. Mga kapatid, ang Diyos gumagamit ng isa. Kada panahon. Si Jeremiah ba may kasabay? Tingin ko wala. Si Moises ba may kasabay? Kasabay niya si Baal. That is false prophet. Hindi pwedeng magsabay. Si Balaam, sorry. Sorry, thank you, Brent. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Ang sabi niya, Israel had false sense of prosperity. Anong ibig mong sabihin dito? Sabi niya sa Deuteronomy, basahin niyo mga kapatid ang Deuteronomy. Siguro, Brother Moon, basahin mo, mas maganda. Deuteronomy 8:11. Pisa mo sa 11, mga kapatid. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments, his judgments, and his statutes, which I command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and wilt Amen. and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Praise God. Okay na, Brad. Praise God. Hallelujah. Ano sabi? Binalaan sila ng Diyos. Anong sabi sa kanila ng Diyos? Binabalaan ko kayo, sabi ng Panginoon. Mag-ingat kayo, baka makalimutan nyo ang aking kautusan. Bakit? Baka pag nakakain na kayo, nabusog ka na, magkaroon ka na ng magandang bahay, dumami ang tinatangkilik mo, baka magmataas ang puso mo. Makalimutan mo ako. Sabi nga ng ating kapatid hindi kaming mayaman, wala kaming milyon-milyon, pero sapat. Sabi nga ni David, Lord, wag mo ako pagyamanin. Kasi pag pinagyaman mo ako, baka makalimutan kita. Wag mo naman akong paghirapin. Baka pag ako naghirap, gumawa ako ng kasalanan. Ilagay mo ako sa sapat at dapat. Hindi kita makakalimutan. Diba? Sabi ng ating kapatid, wala kaming milyong-milyon. Brother Mon, may milyon-milyon ka ba? Actually, tama yung tanong ko kay Brother Mon, no?
Kasi meron lang siyang milyon. Pero yung milyon-milyon, wala. Tama? Tama ang tanong ko sa kanya, no? So, tama yung sagot niya. So, wala talaga. Wala talaga siyang milyon-milyon. Dahil meron silang, hallelujah. Mga kapatid, sabi nga, napakaganda ng sinabi ni Paul na yun. Ay, ni David na yun. Hallelujah, napakaganda. Kaya pala yung itinuro sa atin ng Panginoon na pag kayo nanalangin, sabihin nyo na, bigyan nyo kami ng makakain sa araw-araw. Huwag nyo kaming bigyan ng makakain sa buong isang linggo. Baka makalimutan ka namin pag kami nabusog na. Diba? Araw-araw lang. Yung sapat lang, mga kapatid. So, huwag nyong i-expect na bibigyan kayo ng Diyos na milyong-milyon o sobra-sobra. Huwag nyong hangarin, mga kapatid. At huwag nyo namang hangarin. At naniniwala ako na hindi hindi tayo bibigyan ng Diyos, yun ang magkakanda, yung talagang mamamalimos sa tayo. No, hindi niya tayo bibigyan ng ganyan. Dahil sabi ni David, wala siyang nakitang anak ng Diyos na namalimos. So, ibig sabihin, sapat-sapat lang ang binibigay sa atin ng Diyos. Pag binigyan ka ng visa papuntang Amerika, that is, sapat yan. Sapat yan. Hindi sobra-sobra yan. Sabi nga, let us enjoy the blessings of God. Basta pag nasa Kanya, sa Kanya yan. Pag nakita mo nang lumalayo ka sa mga blessings na yon at napapalayo ka sa Kanya, diyan ka magtaka. Hindi na natin i-enjoy the blessing of God. Hindi na ganoon. Let us enjoy. Kasi pinaparanas ng Diyos sa atin ang mga blessings niya dito sa lupa. Di ba? Pinaparanas siya, mga kapatid. Dahil pagdating natin sa langit, hallelujah, the crown of rejoicing, yung makita-kita tayo yun na sama-sama tayong umaangat. Crown of rejoicing. Yung binibigay na blessing ng Diyos sa atin dito, mas matindi ang mararanasan natin doon. Yun talagang masasabi na nating milyong-milyon ang ating makukuha ron. Na nakagalakan. Di ba? Wala mang pera doon, pero puro ginto ang nandun. Biro mo, kada mahawakan mo siguro, puro ginto, ma-appreciate mo na lang, no? Siguro kung idadrama tayo sa atin, totoo ba ta? Kasi puro ginto eh. Di ba? Lalakaran mo, ginto. Ayaw nyo ba ng ganun, mga kapatid? Imagine nyo, mga kapatid. Dito, kayod tayo ng kayod. Sabi nga ni Sister Web dati, napakasarap pala tumanggap ng padala. Haba talaga. Parang gusto kong maranasan din yan, Napakasarap daw. Yung talagang aabuti, yung kukunin mo na lang yung pera sa napakasarap. Napakasarap daw. Kaya yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kala nila napakadali ng buhay natin dito sa ibang bayan. Mga kapatid, hindi ka naman siguro magpapapicture ng nakaganong kalagayan mo, no? Siguro hindi ka naman magpapapicture ng ganon. Yung talaga yung punit-punit yung ganon mo para lang makita nila naghihirap ka. Hindi. Hindi ka magpapapicture ng ganon. Magpapapicture ka siyempre yung maganda yung view, yung maraming pagkain. Para sabi, wow, nasa abroad. Di ba? Yung puro bago ang damit. Di ba? Hindi ka naman magpapapicture ng hindi Dapat, maganda, presentable ka naman sa pag nagpa-picture ka. Kaya ang thinking ng tao, hindi ka naghihirap. Pero hindi nila alam. Ang pinaghihirapan mo rito, dugo, pakikisama. Mga hininga ng mga ibang lahi na yan. Di ba? Kahit pinakikisamahan mo sa kanila. Kahit yung mga kilikili nila, pinakikisamahan mo. Di ba? Mahirap. Hindi nila alam yun. Hindi nila nararanasan kasi tanggap lang sila ng tanggap. Kaya nga, sa isang relasyon, mga kapatid, sabi nga nila, di ba? Ano ba tawag doon? Sa mga may relasyon dyan, ano bang give and take? Sabi nga, di ba?
Give and take. Dapat give and take naman. Huwag ka lang take ng take. Kasi nahihirapan na yung give ng give eh. Pero, the secret of blessing is giving. Pero kung dapat maano rin natin, makita rin natin yung ibig sabihin nun, ha? The secret of giving, blessing is giving. Baka naman yung pinagbibigyan mo, pinasusugal lang eh. Huwag mo nang bigyan. Hindi ka naman i-bless ng, ng Diyos nun. Di ba? So, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, sa sobrang bait ng Israel, sa sobrang bait ng Israel, ng bayang Israel, pinapunta nila lahat ng ibang bayan. Sa sobrang bait nila. Nakisama sila sa ibang bayan. Dahil sa sobrang bait nila, pati yung Diyos-Diyosan nila, pinakisamahan na nila. Tama. Kaya nalaglag ang bayang Israel dito sa ginawa nila, sa kasalanang ginawa nila. Ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. So, talagang karapatan ng Diyos na maghinanakit. Karapatan ng Diyos na magsabi sa kanila na kung na masama ang loob ng Diyos sa kanila. Karapatan ng Diyos 'yun. Bakit? Bakit karapatan ng Diyos 'yun? Brother Mon, ikaw nagbigay ka ng sakripisyo, binigyan mo binigyan mo yung buong buhay mo, buong time mo, pera mo, let's say sabihin na natin, tapos babaliwalain yung ginawa mo. Anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo nun, mga kapatid? Nag-effort ka, nagpaganda ka, tapos sasabihin sa'yo, ang pangit mo naman. Anong mararamdaman mo? Diba? So kung kung karapatan nating magalit dun sa ginawa natin na mabuti na wala man lang na binigay na appreciation, mas may karapatan yung Diyos na magtampo. Mas may karapatan ang Diyos na magalit sa kanila. Bakit? Iniligtas sila sa pagkakaalipin. Binigay sa kanila lahat. Pagkain ng mana. Habang naglalakad sila sa wilderness, napaka-unusual. Makakakita sila ng tubig saan? Sa bato. Sa bato pa sila nakakuha ng tubig. Wilderness. Saan ka makakakita nun? Miracles. Parang naging immune na lang sila sa miracles, Parang naging na lang sila sa miracles. Karaniwan na lang. Tignan nyo mga kapatid, yung last message, kung hindi ako nagkakamali, si Brother Boy ang nag-message na the perfection, kung hindi ako nagkakamali, perfection, no, Brad? Sabing ganun, may nabanggit na ang Diyos, sinakripisyo niya yung kanyang bugtong na anak para maligtas lang tayo. Di ba? Sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. Pero ano ang ginawa ng tao? Na-appreciate ba? Binaliwala lang. Pinako na sa krus ang Panginoon, binaliwala pa nila. Hindi ka ba may iyak nun? Binigay mo na, nagsakripisyo ka na. Ba't ang tao, binabaliwala lang? Ganun ang tao eh. Ganun ang tao. Ang gusto lang ng tao, kabig ng kabig. Isa lang naman ang gusto ng Diyos eh. Tanggapin mo eh. Sumunod, tanggapin mo. Hindi nila magawa. Nagsakripisyo ang Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tapos binaliwala mo. Masakit. Masakit talaga mga kapatid. Masakit yan. Praise God. Hallelujah. Now, pupunta tayo mga kapatid dito. Balikan natin yan mga kapatid. Praise God. So, kayo ang tatanungin ko mga kapatid. Ano ang nakikita niyo dyan? Sige, pwede kayong pwede kayong magsalita mga kapatid. Ano nakikita niyo?
Tangke. Brother Mon, anong nakikita mo sa picture na yan? Praise God. Ano pa nakikita nyo mga kapatid? Ano pa nakikita nyo? Ano pa nakikita natin? Tubig. Mali. Brad, cistern, pit or well, or rainwater cistern. Kung hindi ako nagkakamali, si Brother Julius alam yan. Yung mga cistern na yan. Kasi sa mga probinsya, meron niyang parang ginagawa sila, man-made, na ginagawa sila na parang balon, na malalaman natin kung saan sila nakadepende. Ano nakikita natin? Stagnant water. Tama? Nakikita nyo, no? Stagnant, sabi niya gano'n. Ano pa, mga kapatid? Unclean. Ha? Ano pa, mga kapatid? Man-made. Ginawa ng tao yan. Ginawa ng tao, pati ito, ginawa ng tao yan. Tama? Ginawa ng tao. That is man-made. Stagnant. Hindi nagpo-flow ang water. Pag sinabing stagnant, anong ibig sabihin? Diyan pwedeng manahan ang mikrobyo. Germs! Kahit kung ano-ano. Nakita niyo yung man-made na cistern? Kung saan nakadepende? Ano pa? Kung saan nakadepende yung nakita niyo kung saan nakadepende? Sa ulan. Hindi siya natural na nagpo-flow sa ilalim. Sa ulan lang siya nakadepende. Ngayon, kung sa ulan ka lang nakadepende, at pag umulan, amen, mapupuno yan. Mapupuno yan. Let's say mapupuno yan. Pero tandaan natin, ano kaya ang nakalagay sa roof? Sa mga ano tawag doon, yung mga sa Tagalog, bubong. Ano ang mga nakalagay sa bubong na yan? Minsan alam niyo mga kapatid, nung sa amin nasa Malabon, lakas ng ulan, sa atin naman talagang palaulan kaya pwedeng magganyan. Kaso, pag umulan, sa bubong namin, doon nag-aanuhan yung mga pusa, daga, kung ano-ano. Ngayon, pag umulan at sumahod dyan, at naisahod doon, at nailagay doon, anong mangyayari? Unclean. Napakarumi. Pwede ba bang inumin yan? No. Hindi mo pwedeng inumin yan. Ano pa? Tirahan na ng mga unclean animals. Like ano? Kiti-kiti. Lalo na yung frogs. Naku, kung saan talagang umaano yan. Napakarumi yan. Di ba? Frogs. Maaring butiki. Ipis. Sabihin na natin, lahat. Lahat ng unclean animals. At higit sa lahat, ano? Ano ang makikita natin dyan? Guess, Brother Elmer? Anong makikita natin dyan na higit sa lahat? Brother Perdi, ano sa tingin mo makikita natin dyan talagang magugulat ka? Dead. Patay. Di ba? Walang flow. Hindi nagfo-flow. Stagnant! Hindi ka mabubuhay dyan, mga kapatid. Bakit? Marumi yan. Tapos yan ang gustong-gusto ng Israel. Yung broken cistern pa ang gustong-gusto nila. Samantalang meron namang fountains of living water. Pero bakit yan pa ang gustong-gusto nila? Anong tawag ng ating kapatid dyan? Sa ganyang cistern? Denomination cisterns. Bakit, mga kapatid? Bakit niya tinawag na ganyan? Man-made. Unang-una, man-made. Stagnant. Walang revelation. Ano? Dead. Nandun lang sila. Sabi nga nila,
Dito ako nabuhay, dito rin ako mamamatay. Patay ka talaga dyan. Okay. May ibibigay ako sa inyong papipiliin ko kayo. Si Sister Nicole, lagi na kayo ko yan pag ako Si Sister Nicole, papipiliin kita. Sister Nicole, cola o tubig? Ano? Aba, nagpapakatotoo lang siya kung cola yung pipiliin niya. Ano pipiliin mo? Cola o tubig? Tubig. Brother Boy, cola, tubig. Alam mo si Brother Boy, kaya ako tinanong yun kasi pag nakakita ng pinagpapawisan niya, talagang cola, tubig. Sometimes cola. Sometimes cola, sometimes tubig. Pero mga kapatid, nakikita niyo ako. Pero water na lang. Siguro naman talagang minsan may cola din dyan. Okay. Iliteral natin mga kapatid, ang cola may kulay. Tama? Ang water wala. Napaka-simple, natural. Anong meron sa cola? May tamis. Sugar. Sugar coating! Diba? Kaya gustong-gusto ng tao. Kasi nagkakaroon ng sugar coating. Kino-coat ni ni Satan. Sabi, sarap yan. Yan ka na lang. Pwede ka namang ano dyan. Diba? Sugar coating. Tingnan mo mga kapatid, pag ininom mo ang cola at natamisan ka at nasarapan ka, paglabas niyan, kulay puti. Nasa iyo na. Diba? Nasa iyo na. Nandun na sa'yo. Na ano ka na. Na-impluensyahan ka na. O nga, ito yung... stagnant ka na. Pag tubig, natural yan. Alam niyo mga kapatid, ito pa isa. Marami ako nababasa sa Facebook. Nasa generation tayo ngayon ng mga website, tawag yun, technology, matataas na technology. Nababasa ko, lahat na lang ng pagkain, ewan ko ba, lahat na lang ng pagkain masama na. Pero may nakita kayo na ipinost ang tubig masama? Wala. Di ba? Pwera na nga lang kung dirty water. Di ba? Wala kang makikita na, wag na kayong uminom ng tubig kasi nakakasama to. Brad, ang cola nakakasama. Ang pagkain ng ganitong mga taba nakakasama. Ang dami na. Ang dami na natin nakikita. Parang halos ayaw na natin kainin dahil lahat masama na. Masama nang kainin. Pero may nakita ka ba nag-post na tubig masama? Wala. Bakit? Yan ang nagbibigay ng buhay eh. Naglilinis sa atin. Bakit tubig? Tubig ang ginamit para mabautismuhan ka. Diba? Tubig. So ngayon, papipiliin ko kayo ngayon, cola o tubig? Tubig. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ko naman sinabing huwag tayong mag-cola mamaya. Ini-illustrate ko lang mga kapatid na ang diablo napakatalino. Bakit naiengganyo ang tao sa cola, sa may kulay, sa sugar coating? Bakit? Masarap. Ang tubig walang lasa. Di ba? Pag uwaw na uho ka, inumin mo yung cola. Oh, sarap. Sarap sa lalamunan. Di ba? Di ba? Alak o tubig? Mas pipiliin pa nila yung alak. Di ba? Kasi, nagkaroon na ng coating. Nilagyan na nila ng coating eh. Yun yung mga kapatid, ako yung katawan ko talagang may cola din dyan. So, hindi natin pwedeng, talagang meron din dyan. Kaya nung nabasa ko itong sinasabi ni Brother Branham, o nga naman, no. Talaga nga naman, sabi ko nga, no. Napaka-importante ng tubig, mga kapatid. Ang tubig, nakakapagpagaling. Nakakapagpalinis. Di ba? Nakakapagpalinis. Praise God. Hallelujah! Hallelujah. Pumunta naman tayo saan? Okay.
punta muna tayo sa... Sabi ng ating kapatid, mga kapatid, sabi niya, dito sa mundo, meron lang dalawang klase ng tao na nabubuhay dito sa mundo. Meron lang, sabi niya. Ano yun? Ano sabi? Seals of God. Praise God. Ano yung isa? Guys, mga kapatid, ano yung isa? Mark of the Beast. Mark of the Beast. Praise God. Hallelujah. Ngayon, tinignan natin kung ano yung meaning ng seal, ano yung meaning ng mark. Okay? Ano meaning ng seal? Ito. Ang meaning pa lang ng seal, symbol, word, evidence of authenticity. Authenticate ka. Genuine. Di ba? Token. Something that keeps a thing secret. So, yan ang sealed. Pag sinabing sealed, hindi mo pwedeng buksan yan. Di ba? Hindi mo pwedeng buksan yan. Sikreto yan. Hindi mo pwedeng buksan yan. Ngayon, ano naman yung mark? Ang sabi, ang mark daw ay blemish, dirty, bruise, smear. Ang dumi. Nga naman, pag ikaw nalagyan ka ng tatak, ang dumi nga naman, tingnan mo mga kapatid, nung nandun ako sa Canada, halos ang babae lahat may tattoo, may yung mukha may tattoo na, alam mo yun, mata na lang yung nakikita. Halos lahat may tattoo yan. Mga kapatid, wala ka nang makikita na babae na walang tattoo. At lalaki rin, ganun din. Ano yun? Mark. Mark nila yun eh. Diba? Ngayon, itong seal of God, meron siyang number na ibinigay sa atin ng Diyos. Anong binigay yon? Ang sabi niya, ang number ng Diyos na ibinigay sa atin ay 777. Ano yun? God's number. God's number. Ano yung mga yon? 7 church. 7 seal. Ano pa? 7 thunders. 777. Napakaganda. Ngayon, si Satan, itong mark of the beast na ito, nainggit. Aba, gumaya. Nagkaroon din siya ng numbers. Gusto niya magkaroon ng number. Dahil may number ka, magkakaroon din ako ng number. Diba? Kaya alam nyo na kung ano yung number na yan. Hindi literal yan, mga kapatid, na meron kang tatak dito na 666. It is system, mga kapatid. So, ganyan mandaya ang Diablo. So, dalawang tao lang dito sa mundo. Ikaw ba yung selyado ng Diyos? O meron kang marka? Check nyo! Check nyo yung sarili nyo. Check natin ang mga sarili. Brother Romel, sinasabi mo yan dahil ikaw ang nakatayo. Ay, i-check ko rin ang sarili ko kung nandun ako sa mark. Pero ang sinisiguro ko, I am mark with the seal of God. Not mark of the beast. Hallelujah! Hallelujah! Punta tayo ngayon dito. Praise the Lord. Hallelujah. Ano naman ngayon ang nakikita natin? Mga kapatid, sige, magsalita tayo. Anong nakikita natin? Water. Life. Buhay. Life. Flowing water. Ano pa? Ano pa? May mapapansin kayo dyan. Ano pa? Ano na yun? May narinig ako? Rock. Hallelujah. Rock. Anong sabi? Rock. Bakit kaya ang fountain living waters may rock? Hindi ba kayo nagugulat, mga kapatid? Sa wilderness, sa bato pa lumabas yung tubig. Wilderness na yun. Napaka-unusual na sa bato lalabas ang tubig. Anong meron dyan? Ano pa? May sinagsabi, life. Flow. Buhay. Hindi siya stagnant.
Buhay! Pag ininom mo, magkakaroon ka ng buhay. Hindi ka mamamatay. Bakit? Hindi marumi. Tama? Clean and clear. Di ba? Clear and clear. Napakalinaw, napakalinis. Wala kang makikitang kiti-kiti. Wala kang makikitang ipis. Wala. Napakalinaw sa pagitan ng rock. Hallelujah. Ano pa? Flowing, mga kapatid. Flowing. Sabi ng Panginoon, kapag nagsisi ka ng iyong mga kasalanan, ang Diyos nakakalimutan na, tinatapon na ang iyong kasalanan sa Diyos, sa dagat ng pagkalimot. Tubig! Tinatangay na yung kasalanan mo. Hindi na babalik ang katulad ng stagnant na pag nilublob ka, nandun pa rin yung kasalanan mo. Di ba? Hinuhukay, inaano ka. Kumbaga sinusundan ka. Di ba? Mga kapatid, eto may buhay to. Pag nagsisi ka, sasabihin lang kayo, limot na ang kasalanan mo. Mga kapatid, ang Diyos, sa Kanya, ang tamang salitang, forget and forgive. Forgive and forget. Sa atin, maaaring forgive. Pero yung makalimutan, hindi siguro pwede. Kasi pag nakita mo na naman yung mukha nito, diba? Parang, ito yung gumawa sa akin ng ano, inutangan ako nito, hindi ako binayaran. Diba? Makakalimutan mo ba yun? Siguro pwede mo sabihin, mapapatawad mo siya. Forgive na yun, wala na yun. Parang, sabi nga sabi nga ng tita ko, sa sobrang galit niya, nung umatang sa kanya, abuloy ko na sa kanya yan. Di ba? Pero kinalimutan ko na yan, abuloy na lang sa kanya. Pero pag nakikita niyo yung tao, di ba? Parang, wala. Hindi natin kayang makalimot. Pero forgive, pwede. Nandiyan pa rin yan eh. Di ba? Fountain of living waters. Nandiyan lahat. Rock, life, clear, clean, flowing. Ano pang hinahanap mo? Bakit ayaw? Bakit ayaw ng tao na ito ang kunin nila? Bakit ayaw ng bayang Israel na ito ang kunin nila ulit? Piliin nila ulit. Bakit iniwan nila ito? Bakit? Sugar coating. Mas mag-i-enjoy nga naman sila rito. Mga kapatid, naalala ko, nagbakasyon ako sa Quezon. Alam niyo mga kapatid, enjoy na enjoy ako sa ano nila, Batis. Dahil yung tubig, dire-diretso. At tinanong ko sa sarili ko, saan ang gagaling tong tubig na to? Hindi ba nauubos tong tubig na to? Saan ang gagaling to? Saan ang gagaling? Sabi ng ating kapatid, Fountain of Living Waters. Ano to? Ang sabi niya, ano? Artesian water. Brad, ano naman yung artesian water? Bakit nasabi mo naman yung artesian water? Bakit mo naman nasabi yung artesian water? Anong ibig sabihin ng artesian water? Ito ang artesian water, mga kapatid. Brother mo, naalala mo yung nagpunta tayo dun sa... natawa siya kasi alam niya eh. Alam mo yung bote, no? Artesian yun. Napakamahal nun. Alam mo kung bakit ko binili yun? Alam mo, Brad, 18 yung ganyang kalaki. Bakit ko binili yun? Hindi dahil sa tubig. Dahil yung lalagyan, maganda. Kasi at least, tingnan nyo mga kapatid ha, ang binili ko yung lalagyan. Pero ang importante pala yung tubig. Artesian pala yun mga kapatid, kaya pala mahal. Galing sa bukal. Di ba? Ano ba yung artesian? Brad, ano yung artesian water? Mga mahal na tubig yan, yung mga yan. Yung mga fossil, yung mga... Hindi ko alam kung fossil ba yun. Basta may mga mahal na water. Okay. Ang sabi niya,
Ano yung artesian water? Ang sabi niya, containing groundwater under positive pressure. Wow! Doon sa underground, may deep! Call it to the deep! May something bubbling! May something pushing! Di ba? May nagpo-push para umangat yung tubig na yon. May nagpo-push. Brother Mel, paki-explain mo, ano ba talaga ang artesian? Okay, mga kapatid. Punta tayo kung ano yung artesian. Artesian well. Artesian well. Merong itong contains, mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid ha. Ano? Brother Jeremiah, ano yan? Sun. Ano pa yung isa? Ano pa yung isa? Sandstone. Ano pa yung isa? Brother Isaiah? Limestone. Nakita nyo ba talaga? Nakita nyo kung ano yung mga bato na yan? Tingnan nyo mga kapatid ha. Ito ang artesian well. Hindi nyo mga kapatid yung puti. Filterize talaga. Artesian well. Napaka malalim at magtataka ka kung bakit tuloy-tuloy yung tubig. Sino yung nagbibigay ng push doon? Mga bato. Ang nagbibigay, nagpuprotekta para mag-push yung. Dire-diretso yan mga kapatid. Walang hinto yan. Dire-diretso yan. Mga kapatid, dire-diretso yan. May force, mga kapatid. Sabi nga, may pressure. Parang deep. Call it to the deep. Alam niyo mga kapatid, ba't kayo nagpunta rito? Dahil ba gusto niyo lang makita si Brother Moon, si Brother Boy? Nahihiya kayo? Anong mapapala natin dito? Bakit nagpupunta kayo dito? Because there's something bubbling inside na itinutulak ka. Pumunta ka ron. Magnet. Kaya ang ganda ng kanta ng I Feel the Pull eh. Di ba? I feel the pull. I hear the call. Napakaganda. Napakaganda ng kanta. Hallelujah. Hallelujah. It must be God. So, nalalaman natin na yung tubig pala niyan nasa underground at may pressure. Diba? May pressure. Hallelujah. Hallelujah. May pressure. Yung design niya, bakit inaangat niya? Kasi yung flow ng water, no? Papunta sa malaki, and then yung pinaka-exhaust niya, smooth, kaya lalabas yung tubig. At sa pamamagitan ng bato. Dahil lahat yan nakapaligid sa kanya. Nagpo-flow yung water sa malalim. Nagpo-flow yung water sa ilalim. Andyan yung mga bato. Filterize na paglabas. Praise the Lord. No? Maliit kasi yung palabas niya, maliit. Kaya pwede nating inumin yan mga kapatid. Ayan ang masustansya siguro ng tubig. So yung pressure na pagpasok, aangat. Praise God. Hallelujah. Konti yung lalabas. Tingnan nyo mga kapatid. So bakit sa bato lumabas yung tubig sa panahon ni Moises? Di ba? Napaka-unusual. I am the rock! Sabi ng ating Panginoong Yesus, He is the rock. Kaya nga sinabi niya, kaya nga sinabi niya, nung may mamit siya sa well, eto ang namit niya. Hallelujah. Nang may mamit siya sa well, anong ginawa niya? Kinausap niya. Ngayon, nung nakita niyang Samaritan woman, nag-iigib. Alam niyo ang claiming ng Samaritan woman? Sa amin to. Sa tatay namin to eh. Binigay sa amin to ng tatay namin. Sino?
That is Jacob's well. Anong sabi? Jacob, which gave them the well. So, talagang kiniklaim nila. Binigay talaga sa kanila eh. And drank thereof himself and his children and his cattle. Pero ano sagot sa kanila ng Panginoon? But Jesus said, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Oh my. So, matagal na panahon na yan. Nakatigim na yung mga anak-anak nila, yung mga kung apo-apo Lord, ba't mo sasabihin na? Nauuhaw pa rin. Di ba? Mauuhaw pa rin, sabi ng ating Panginoon. Ngayon, may binanggit ang ating kapatid dyan na ang sabi niya, yan daw ay Jacob denominational well. Bakit naman ganun, Brad? Ba't mo naman tinawag na ganun? Nakainom na nga ng marami. Yung hayop ni Jacob, yung pamilya ni Jacob, nakainom na. Tapos tatawagin mo denominational well? Paano mo naman nasabi yan? Paano mo naman nasabi yan? Paano mo nasabi? Mga kapatid, nung dumating ang Panginoong Hesus, this well, this Jacob well, it had served its purpose. Tama? Tapos na yung purpose niya. Bakit, mga kapatid? Bakit? Bakit natapos bigla ang purpose ng well na yon? Samantalang buong buhay nila doon sila umiigib. Bakit natapos yung purpose? Bakit? Bakit, mga kapatid? Hallelujah! Hallelujah! Because the true fountains of living water come along. Kausap ng Samaritan woman, no? Tapos ang purpose. Hallelujah. He is the rock. Anong sagot sa kanya ng Panginoon kung nalalaman mo lang kung sino ang kausap mo? Bibigyan kita sa akin kahihingi ng tubig na hindi ka na mauuhaw. Praise God. Tapos ang purpose ng Jacob well. Bakit tinawag ng ating kapatid na denominational? Mga kapatid, tandaan nyo. 7 church ages. 7 church. Hallelujah. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, 7 church ages. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. 7. St. Paul, Irenaeus, St. Martin, Columba, Luther, Wesley, ating kapatid. Okay. Natapos ang Ephesus. May nabuhay sa panahon ni Ephesus. Dumating ang Smyrna. At nadatnan niya ang Smyrna. Ang Ephesus, nag-organize. Anong tawag? Denomination. Tama? Natapos ang Smyrna. Dumating ang Pergamos. Nabuhay ka sa Smyrna. Nabuhay ka sa Pergamos. Nag-organize ang Smyrna. Denomination. Dumating ang Thyatira. Natapos ang Pergamos. Nag-organize ang Pergamos. Denominational. Sardis, Philadelphia, dumating. Luther, justification. Wesley, sanctification. Nabuhay ka sa panahon ng Laodicea. At nabuhay ka rin sa panahon ng Philadelphia. Anong ibig ko sabihin dito, mga kapatid? Ang tubig ng ating Panginoon Diyos ay flowing. Hindi stagnant. Nakuha nyo, mga kapatid? Hindi siya stagnant. Ngayon, nung natapos ang time na iserve na ni Paul ang kanyang purpose, dumating si Irenaeus. Kailangan mo naman mag-move on. Tumaas ang kapahayagan, taas ang kapahayagan mo. Huwag kang maging stagnant. Bakit?
Mag-organize kayo. Magiging denominational kayo. Kaya tinawag ng ating kapatid na itong Jacob na to dahil na-serve na ang purpose at dumating na ang true fountains of living water. Anong sinabi niya sa woman, Samaritan woman? Anong sabi niya? Kung nalalaman mo lang kung sino yung kausap mo. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Inireveal ng ating Panginoong Hesus kung sino siya sa babaeng Samaritana. Alam ba ni Samaritana na siya ang fountain of living water? Alam ba niya? Hindi. Sa pamamagitan ng revelation, nalaman niya na siya ang living fountain of water. Dahil inireveal sa kanya. Natapos na ang purpose ng Jacob's well. Tumaas ang kapahayagan ng Samaritan woman. Tumaas. Anong ginawa niya? Iniwan niya ang Jacob well. Saan sumama? Nagalak. Saan? Sa ating Panginoong Hesus. Ang revelasyon, taas yan. Taas yan. Habang tumataas, kailangan umaakyat ka rin. Huwag kang maging stagnant. Bakit? Mamamatay ka. Maraming insekto. Magiging marumi. Mag-organize. Denominational. Diba? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mauuhaw pa. Yung makakakuha ng tubig dito. Mauuhaw pa. Mga kapatid, sa panahon ng ating kapatid at nabuhay sa panahon ngayon, nauuhaw pa siya pag naging stagnant siya. Pero ngayon, nauuhaw ba tayo, mga kapatid? Dahil patuloy ang pagre-reveal ng Diyos sa atin. Fivefold ministry, hallelujah, ginagamit ang ating ang fivefold ministry sa ministry ito, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo kailangan maging stagnant. Hallelujah! Baptism of the Holy Ghost. Sa tingin nyo, itong mga churches na yan, ang Godhead nila, parehas ng Godhead natin. Pero they are just sanctification, justification. Wala silang pananagutan doon. Dahil doon sila nabuhay. Pero pag nabuhay ka sa panahon nila at nabuhay ka sa panahon ngayon at naging stagnant ka, you're dead, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Praise God. Alam nyo, mga kapatid, merong isang lalaki, merong isang kwento, merong isang lalaki na lumpo, na may sakit. Sabi nga, nung nakaraang exhortation, 38 years siyang naghihintay. 38 years. Biruin mo yun, 38 years siyang naghihintay na merong magdala sa kanya sa pool na iyon upang kumaukaw para gumaling. Biruin mo, mga kapatid, ang tubig na yun, tangki lang yan. Sige, pool. Diba, pool? Marami ang may sakit, mga kapatid. Marami ang may sakit, marami ang may karamdaman, marami. Wala siya talagang chance. Ni 1%, hindi siya magkaroon ng chance para makapunta ron. Ang daming kumakawkaw. Ilan ang gumagaling? Isa. Isa ang gumaling. Diba? Ngayon, dumating na yung fountain living of water. Tinanong pa siya, bakit ka nandyan? Ano bang gusto mo? Yung tubig na yun, marami nang kumaukaw. Yung tubig na yun, marumi na. Wala ka nang makukuwang heal dyan. Ito ang kaharap mo ngayon. Ano ang gusto mo? Wala kasing taong mag-aakay sa akin para pumunta dun sa tangke sa pool. Ito na, oh. Yung tubig dun napakarumi, marami nang kumakawkaw.
Pero ito, kumakausap sa'yo, fountain, living of waters, na pwede kang pagalingin sa mamagitan niya. Praise God. Hallelujah. Anong nangyari mga kapatid? Pinagaling niya. Pinagaling niya ang lalaking ito na 38 years nang naghihintay. Bakit gustong-gusto ng mga tao doon sa marumi? Hindi nila na-recognize na ang taong ito pala yung nagdadala ng buhay. Na nasa kanya pala ang buhay na walang hanggan. Nasa kanya pala. Walang kaalam-alam. Praise God. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, anong pipiliin natin? Broken cistern o the fountain of living waters? Nasa sa inyo yan, mga kapatid. Magsitayo po tayo, mga kapatid. Hallelujah. 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 Broken cistern. Hallelujah. Lord, napakabuti mo sa amin, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God. Salamat sa tubig na nagbibigay ng buhay sa amin, Lord God. Salamat. Salamat, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Lord God, huwag niyong ipahintulot sa amin, Panginoon Diyos, na kami ay manumbalik sa tubig na marumi. Hallelujah. Sapagkat nakita na namin, Panginoon Diyos, kung ano yung fountain living of water. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa pagkakaroon, Panginoon Diyos, ng kagalakan sa aming puso, na talagang nag-uumapaw, na talagang may nagpupush. There's something bubbling inside, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Patuloy ka namin pinasasalamatan, Lord God. At muli po, Panginoon Diyos, ang mga salita mong ito, Panginoon Diyos, ay pinabalik namin sa iyo, Lord God. Sa iyo mapunta ang kapurihan, Panginoon Diyos, ang kagalakan sa amin. Hallelujah. Salamat. Kami nagagalak, Panginoon Diyos, sapagkat ibinigay mo sa amin, Panginoon Diyos, ang tubig na hindi na kami mauuhaw. Ang tubig na nagbibigay ng kagalingan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Bakit? Nakakasama talaga ng loob sapagkat binibigay mo na, Panginoon Diyos, pero ito binabaliwala pa rin. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa paggamit mo sa sabang lingkod mo, Ama. Kami patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon Diyos. Lord God, ang patuloy namin dalangin sa iyo, Panginoon Diyos, na habang nandito pa kami sa sanlibutan ito, Lord God, patuloy namin dinadalangin sa iyo, Lord God, na gawin mong handa, Lord God, ang iglesyang ito, Lord God. Amen. Gawin mong handa dahil nangako ka sa amin, Lord God, na kukunin mo rito, di ba? Kukunin mo kami rito, Lord God. Sabi mo yan, pangako mo sa amin yan, Lord God. Salamat, Lord God, sa pangako mo. Ang mga pangako mong ito na ibinibigay sa amin, Lord God, nilalagay namin sa aming puso, Lord God. Lord, naghihintay kami sa iyo, Lord God. Nagmamakaawa kami, nagsusumamo sa iyong harapan, Lord God. Gawin mong handa ang iglesyang ito, Panginoon Diyos. Gamitin mo ang bawat kalalakihan, kababaihan, at young people, Panginoon Diyos, Yes, O Lord. sa iyong iglesia, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na ipinagmamalaki ka namin sa buong mundo, Panginoon Diyos. Na ikaw ang aming Diyos na buhay na nagbibigay sa amin ng buhay at magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Maraming po salamat, Lord God. Maraming salamat, binigyan niyo kami, Panginoon Diyos, ng isang manggagawa, Panginoon Diyos, na talagang tumatalima sa iyong mga banal na salita, Lord God. Lord God, sabi mo nga po, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, ang pagiging isang pastor hindi madali, Lord God. Ito'y may nakaatang, Panginoon Diyos, na responsibilidad, Lord God. Pero Lord God,
hindi naman siya umaasa sa kanyang sarili lamang, Lord God. Sapagkat lahat kami, Lord God, umaasa kami sa iyo, Lord God. Umaasa kami kung anong gagawin at gagawin mo sa amin, Lord God. Umaasa lang kami sa iyo, Lord God. Dependent kami sa iyo, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin muli, Panginoon Diyos, ang aming kapatid na nakakaranas ng karamdaman, Lord God. Lord God, Yes, Lord. huwag mong hayaan na manatili sa Kanya ang sakit na ito, Panginoon Diyos. Sapagkat ang sakit na ito, Lord God, ay hindi kailangan dumapo sa Kanya, Lord God. Heal him, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord God, ito ang dahilan, Panginoon Diyos, kung bakit patuloy kaming umihibig sa iyo, Lord God. Dahil itong mundong ito, Panginoon Diyos, ay sirang-sira na, Lord God. Hallelujah, sira na talaga. Wala na kaming ibig pang manatili dito, Panginoon Diyos. Lord God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord God, marami po salamat sa bawat kaluluwang nandito. At Panginoon Diyos, patuloy namin dinadalangin sa iyo, Ama, na patuloy mong silagduhan ang bawat puso namin, Panginoon Diyos. Lord God, patuloy namin dinadalangin ang iglesyang ito, Lord God. Ang mga kalalaki ang ginagamit mo, ang mga deacons, Panginoon Diyos, bigyan niyo sila ng karunungan, Lord God, na may ayos ang iglesyang ito, Panginoon Diyos. Lord God, salamat sa pagbibigay niyo ng mga talento sa mga nagbibigay ng awitin, Panginoon Diyos. Ang mga talentong ito, ibinabalik lamang namin sa iyo, Ama, sapagkat sa iyo nanggaling ang mga ito, Lord God. Hallelujah, Lord God. Dakilang Diyos, wala kaming masasabi, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa kabila ng mga shortcoming na ginagawa, Lord God, dahil hindi namin pwedeng idahilan sa iyo dahil nandito pa kami sa katawan na ito. Lord God, patuloy kaming humihingi sa iyo ng tawad, Lord God. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon Diyos. Patawarin mo po kami sa mga nagagawa namin kasalanan, sa mga kahinaan namin, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Lord God, patuloy namin dinadalangin sa iyo mga kapatid namin na nasa ibang dako ng lugar, sa Pilipinas, sa Australia, Panginoon Diyos, sa London, sa Canada, sa Amerika, Panginoon Diyos, patuloy mo silang ingatan, Lord God. At patuloy mong panatiliin ang kanilang ang iyong mga salita sa bawat isa sa kanila, Panginoon Diyos. Ingatan mo po sila, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Maraming po salamat. Ito po ang mga samot dalangin namin sa iyo, Lord God. Ang gawaing ito, Ama, ay inaalay namin sa iyo. Ito po ang mga samot dalangin namin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Napakabuti ng Diyos at napakagandang message. The flowing water, which is the life. The revelations continue flowing in this church kahit mapapalad ang bawat sa atin. Hallelujah, Lord God. Praise God. At after po ng pansamantalang pagtatapos ng mga awitin, nais kong tawagin din si pastor sa closing prayer. Praise God. Hallelujah. Cry.
nang ito'y masukuhan. Sila'y nagkasala at hubad sa iyong salita. Naniwalay ang tao sa iyong presensya dahil sa pagsuway sa iyong mga salita. Lakina, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa iyong inilang. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang malumbaliin sa iyong mga salita at hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniwalay ang tao sa iyong presensya dahil sa pagsuway sa iyong mga salita. Dakila, O Diyos, ang iyong pag